Lahat ng humawak sa butong ito ay dapat mamatay. Pero direkta ko itong nilunok. Inalagaan sa loob ng 18 taon. Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, iminumungkahi na magsimula sa unang episode. Simulan na natin. Tinanong pa ni Qin Wenyuan ang opinyon ni Fang Chen. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Fang Chen. Matapos makita ni Qin Wenyuan ang aking mukha. Nagbago ng 180 degrees ang kanyang ugali. Dahil ba nalaman niya ang pagkatao ko bilang isang kaluluwang guro? Kung ganoon nga iyon ay may katuturan. Tinitigan niya si Qin Changsheng. At tiningnan ang dugo sa gilid ng bibig ni Liu Zengyan. Pati na rin ang bakas ng paa sa kanyang dibdib. Tahimik niyang sinabi, hindi ko napapansinin ang pang-iinsulto. Pero hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Tito Liu. Kung saan niya sinaktan si Tito Liu, doon din siya babaliin. Namutla ang mukha ni Qin Changsheng nang marinig ito. Humingi ng tulong kay Qin Wenyuan, Lolo. Lolo, huwag po kayong maniwala sa kanya. Bahagya ring kumunot ang noo ni Li Qingfeng. Hindi pa gaanong matanda ang batang ito. Ngunit ang kanyang disposisyon ay tiyak at walang awa. Bagay na bagay siya sa martial arts. Sayang lang at wala siyang ugat espiritual. Ngunit sa paningin ni Qin Wenyuan, ito ay parang isang biyaya mula sa langit. Para siyang nakatanggap ng malaking amnestya. Hindi siya nag-atubiling kumilos. Binali ang kamay na sumampal sa mukha ni Liu Zengyan. At binali rin ang binti na sumipa sa dibdib ni Liu Zengyan. Dahil sa sunod-sunod na matinding sakit, sumigaw si Qin Changsheng. At agad na hinimatay. Maingat na tiningnan ni Qin Wenyuan si Fang Chen. Nang makitang wala itong ibang reaksyon ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Agad siyang yumukod at sinabing kung ganoon. Magpapaalam na po ako. Mula ngayon aalis na ang aming pamilyang Qin sa lungsod ng Guizhou. Paalam, sinasabi niya ito kay Fang Chen. Natuluyan nang aalis ang pamilyang Qin sa lungsod ng Guizhou. Hinihiling ang kanyang awa. Walang bakas na tumango si Fang Chen. Tuluyan nang nakampante si Qin Wenyuan. Dala ang mga miyembro ng pamilyang Qin ay umalis sila ng Marangya. Nag-iwan ng isang bulwagan ng mga taong tuliro. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ng pamilyang Qin. At si Liu Ruyan na nakatayo sa labas ng pinto at nasaksihan ang lahat. Bahagyang kinagat ang kanyang labi. Malinaw sa mga nanonood. Malinaw niyang napansin. Ang pagbabago sa ugali ni Qin Wenyuan ay nagsimula nang makilala niya si Fang Chen, kapatid. Paano't parang takot na takot si Qin Wenyuan kay Fang Chen? Nagtataka si Li Ruxu. Nagdududa kung ito ba ay kanyang maling akala. Hindi maipaliwanag na nairita si Liu Ruyan. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Nagmamadali siyang umalis sa lugar na iyon. Natapos na ang usapin. Tumayo na rin si Li Qingfeng para magpaalam. Bago umalis, sinabi niya Fang Chen. Sa makalawa ay aalis na ako sa lugar na ito. Mayroon ka na lang huling araw para maghanda. Naghanap siya kahit saan para sa taong may ikasyam na antas na ugat espiritual. Ngunit para siyang naghahanap ng karayom sa dayami, hindi niya ito mahanap. Maaari na lamang siyang bumalik sa sekta upang magulat kay Liu Qingxian. Gumaan ang loob ni Fang Chen. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagmamadali siyang pumunta sa isla ng Shenglong. Agad siyang pumunta sa ika-12 palapag at sinimulan ang laban kay Nangong Liuyun. Pagkatapos ng mahigit 100 sagupaan, sumigaw si Fang Chen at inilabas ang ginintuang palad ng dragon. Ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan. Gumagawa ng tunog na parang alulong ng dragon. Ang espiritual na kapangyarihan ay naging anyong dragon. At buong bagsik na tumago sa anyo ni Nangong Liuyun. Natalo ako, yumukod ang anyo at dahan-dahang naglaho. Nag-iwan ito ng isang berdeng jade na susi. Susi sa mababang antas ng halamanan ng gamot ng sekta ng Qingyun. Binigkas ni Fang Chen ang mga salita sa susi. May kislap sa kanyang mga mata.
Ibig sabihin ay maaari niyang gamitin ang susing ito upang makapasok sa halamanan ng gamot. Upang mamitas ng mga halamang gamot na personal na itinanim ng sekta ng Qingyun. Paano ito magiging ordinaryo? Maingat niyang itinago ang susi. Wala na siyang pagnanais na hamunin ang ika-13 palapag. Tumalikod siya upang umalis. Ngunit natuklasan niya na hindi niya alam kung kailan. Si Liu Ruyan ay muling lumitaw sa ika-9 na palapag. May mga luha sa kanyang mukha. Lubog sa ilusyon. Nang matalo siya at lumabas. Sa kanya lang nalaman na naroroon ang unang aninong gwardya. Hindi niya maiwasang punasan ang kanyang mga luha sa hiya. Ano ito, nagtatakang tanong ni Fang Chen. Ang lalaking ito na mas mayabang pa sa isang paboreal. Umiiyak pala. Hindi nagsalita si Liu Ruyan. Tamad na ring magtanong si Fang Chen. Isinama niya ito sa loob ng anyo. At lubusang itinuro sa kanya ang pamamaraan ng paggalaw mula sa unang palapag. Ngunit ang kanyang pangunawa ay mas mababa kaysa kay Fang Chen. Kaya ang paggamit niya ng pamamaraan ng paggalaw ay wala pa sa kalahati ng kay Fang Chen. Ngunit ito ay sapat na para labis na ikagalak ni Liu Ruyan. Sige. Ang ating pag-uusap ay magtatapos na dito. Matapos ituro ang mga ito. Naramdaman ni Fang Chen na natapos na ang isang alalahanin. Sa hinaharap marahil ay hindi na sila magkakaroon ng ugnayan ni Liu Ruyan. Teka, pinigilan siya ni Liu Ruyan, nag-atubili ng matagal. Bago namumulang sinabi, "Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong hilingin na magpanggap kang kasintahan ko." Tahasang tumanggi si Fang Chen. Kalokohan, hindi nagulat si Liu Ruyan. Yumuko at sinabing saglit lang. Mayroon akong isang taong kinaiinisan. Naging demonyo na siya sa aking puso. Gusto ko lang patunayan sa harap niya na hindi mali ang desisyon ko noon. Nang makitang hindi pa rin kumikilos si Fang Chen, lumuhod siya at nagmakaawa pakiusap. Agad siyang pinatayo ni Fang Chen. Ang kinaiinisang taong ito ay hindi kaya ako. Ngunit sa pagtingin sa mga luhang mata ni Liu Ruyan, at sa pag-iisip na kinuha niya ang kanyang swerte, kinamot niya ang kanyang ulo. At walang magawang pumayag, sige, sa panlabas lang. Hindi maaaring lumampas sa linya. Nagpakita ng kagalakan si Liu Ruyan. At mariing tumango. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sinabi sa kanyang sarili, Hongshen. Akala mo ba dahil naging mahusay ka na ngayon, magsisisi na ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi. Ang tunay kong pag-ibig ay ang unang aninong gwardya. Isang nilalang na habang buhay mong titingalain. Pagkatapos ay nagtakda sila ng oras at naghiwalay. Nadaanan ni Fang Chen ang pamilyang Chen. At nagulat siyang makita sa labas ng bahay ng Chen. May ilang mararangyang karwahe na nakaparada. Ang kurtina ng karwahe ay may simbolo ng lungsod ng Biliu. At may nakaburdang salitang Ti Zong Ti. Naalala niya ang banta na binitiwan ni Zong Qizhen kahapon bago umalis. Naalala niya ang banta na binitiwan ni Zong Qizhen kahapon bago umalis. Hindi niya maiwasang sumimangot at pumasok sa mansyon ng Chen, sa sala ng pamilyang Chen. Sobrang mapang-api na ang pamilyang Chen. Ang anak ko ay napakagaling na tao. Ngunit minamaliit ninyo siya, mas masahol pa sa isang basura. Isang lalaking may parisukat na mukha. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may otoridad ang sumigaw habang hinahampas ang mesa. Ang tasa ng tsaa sa mesa ay natumba sa sahig. At nabasag. Napaurong si Liu Qinmin at nagtago sa likod ni Chen Yukyu. Walang masabi ni isang salita. Ang nasa harapan niya ay ang puno ng pamilyang Zong, si Zong Liangpeng. Isa ito sa mga nangungunang pamilya sa lungsod ng Biliu. Nagpunta siya sa pamilyang Chen magdamag upang ipaghiganti ang kanyang anak. Sabi ni Chen Yukyu na may seryosong mukha kung kanino ikakasal ang aking anak. Kung siya ba ay magiging pangunahing asawa o karida. Iyon ay sariling desisyon ng aming pamilyang Chen. Ang iyong anak ay may masamang ugali. Hindi ako pumayag sa kasal, gusto mo pa bang pilitin? Pumunta ka sa aming bahay, hinampas ang mesa at binasag ang tasa. Sino ba talaga ang sobrang mapang-api?
Ang kanyang asta ay nakakatakot din. Na naging dahilan upang bahagyang maghinay si Zhong Liangpeng. Nagangalit ang ngipin niyang sinabi, wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay ang inyong pamilyang Chen. Mas gugustuhin pang ipakasal ang anak sa isang basura bilang kerida. Kaysa pumayag sa batang amo ng aming pamilyang Zhong. Ito ay isang insulto sa aming pamilyang Zhong. Nang marinig ito, sumigaw si Chen Yuku nang may paghamak basura ng basura. Sa aking paningin, ang iyong anak ay hindi maikukumpara kahit sa isang daliri ni Fang Chen. Makipag-agawan ng babae kay Fang Chen. Karapat-dapat ba ang iyong anak? Ang walang pakundangang komentong ito ay nagpaalab sa galit ni Zhong Qizhen na naroroon din. Umungal siya, sinasabi mong mas masahol pa ako sa isang basura. Ang aking pamilyang Zhong ay isang marangal na pamilya sa lungsod ng Biliu, si Fang Chen. Ako ay isang panloob na disipulo ng sekta ng Qingyun, si Fang Chen. Ako ay malakas, si Fang Chen. Ang paghahambing sa kanya sa akin ay isang insulto sa akin. Ang pagsasabing mas masahol ako sa kanya ay isang insulto sa aming pamilyang Zhong. May sasabihin sana si Chen Yuku nang. Mula sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Fang Chen na nakapamulsa. Dahan-dahang papalapit. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, Ginoong Fang. Bakit ka na parito? Agad ding nagpakita ng kagalakan si Liu Qinmin. At nakangiting sumalubong. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, nandito ka na pala, bakit hindi mo pinasabi sa mga utusan? Para ipaalam sa amin. Halika umupo ka. Kunin mo ang pinakatatagong tsaa sa pag-aaral ni Lolo. Dinala niya si Fang Chen para umupo. Ang tingin na iyon ay mas mabait pa kaysa sa sarili niyang anak. Ang pangit na mukha ni Chen Siling ay naging kasing ganda ng bulaklak ng peach pagdating ni Fang Chen. Naging kasing ganda ng bulaklak ng peach. Mahiyang umupo sa tabi niya. Mahiyang kumuha ng isang espiritual na prutas at inabot kay Fang Chen. Nang dumating ang mag-amang Zhong Qizhen, hindi sila binigyan ng magandang mukha ng pamilyang Chen. Ngunit pagdating ni Fang Chen, ang tatlo ay naging napakainit at magiliw. Ang malaking pagkakaiba ay hindi matanggap ni Zhong Qizhen. Nanginginig siya sa galit. Fang Chen. Fang Chen, ano ba ang ibinigay niya sa inyo? Hindi niya maintindihan, hindi niya talaga maintindihan. Isang basura na ang kapalaran kung makakapasok sa sekta ng Qingyun. Ay nasa aking mga kamay. Bakit siya tinatrato ng ganito ng pamilyang Chen? Nainsulto rin si Zhong Liangpeng sa malaking pagkakaiba. Galit na tumawa at sinabing, kung nagpakasal lang ang ating dalawang pamilya. Kung naging maganda ang asal ng iyong anak. Pagkatapos ng isang taon, maaari kong isaalang-alang ang paggamit ng aking mga koneksyon. Para papasukin siya sa sekta ng Qingyun bilang isang panlabas na disipulo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay tataas ang antas ng iyong anak. Hindi na siya magiging ordinaryo at ang iyong pamilyang Chen ay magiging maluwalhati. Magbibigay karangalan sa inyong mga ninuno. Lahat ng ito ay sinira ng iyong kamangmangan. Ang mga tainga ni Fang Chen ay umuugong dahil sa mag-amang ito. Kinamot niya ang kanyang tainga. Sumulat siya ng isang tala sa papel, ipakita sa inyo. Kung ano ang ibinigay ko sa pamilyang Chen at mananahimik na kayo, diba? Ipinulupot ni Zhong Qizhen ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. At mapanghamak na sinabi, ano pa ang maibibigay ng isang inutil na bayaw? Malamang ay mga walang kwentang basura lang. Hindi na nagsalita pa si Fang Chen. Kinuha ang panulat at sinabi kay Chen Siling. Mayroon bang kagamitan ang pamilyang Chen para suriin ang ugat espiritual? Ipakita sa mag-amang Zhong. Para manahimik sila. Nagulat si Chen Siling, ang ganitong kagamitan ay natural na mayroon ang pamilyang Chen. Pero para suriin ang aking ugat espiritual. Anong ugat espiritual ang mayroon siya? Hindi nakakahiya sabihin. Mas mababa pa ito kaysa kay Liu Roxu. Isang unang antas na ugat espiritual lamang. Kung hindi ay hindi niya ibubuhos ang kanyang lakas sa pagnenegosyo.
Sa landas ng martial arts ang kanyang talento ay napakahina. Hindi ba't nakakahiya sa publiko na suriin ang kanyang ugat espiritual? Nagpaalala si Chen Yukyu. Manugang ang ugat espiritual ni Siling ay hindi gaanong maganda. Ang pagsusuri nito sa harap ng mag-amang Zong ay nakakahiya lang ba? Kalmadong sinabi ni Fang Chen habang hawak ang panulat, ayos lang. Suriin mo lang. Nagkatinginan sina Chen Yukyu at Chen Siling. Walang ideya sa intensyon ni Fang Chen. Ngunit dahil sa hiling ni Fang Chen, walang magawa si Chen Siling kundi magpatuloy. Kinuha ang isang magaspang na kagamitan sa pagsusuri. Nahihiya siyang naglagay ng kanyang kaawa-awang at napakahinang espiritual na kapangyarihan dito. Di nagtagal isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa gitna ng kagamitan. At nabuo sa isang linya ng mga salita sa itaas ng bilog na plato si Zong Qizen. Ngumisi. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipakita sa akin, basura. Para makita kung gaano kababa ang ugat espiritual ni Chen Siling. Ang huling salita ay hindi niya masabi. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagpakita ng pagkasindak. Na para bang nakakita ng multo. Nagulat din si Zong Liangping, ika-6 na antas na ugat espiritual. Paano ito nangyari? Si Chen Siling ay malinaw na may unang antas na ugat espiritual lamang. Paano siya biglang nagkaroon ng ika-6 na antas na ugat espiritual? Si Chen Yukyu. Sina Chen Siling at Liu Qinmin ay lahat natigilan. Hindi makapaniwalang muling sinuri ni Chen Siling. Ang resulta ay ika-6 na antas pa rin ng ugat espiritual. Itay mayroon na akong ika-6 na antas na ugat espiritual. Katulad ng unang babaeng henyo sa lungsod ng Guizhou na si Liu Ruyan. Nanginginig sa tuwa ang balbas ni Chen Yukyu. Nagpakita ba ang mga ninuno? Si Liu Qinmin naman ay umiyak sa tuwa. May mata ang langit. May mata ang langit. Ang aming pamilyang Chen ay mayroon na ring isang henyo sa martial arts. Sa harap ng kanilang pagkabigla, ngumiti lamang si Fang Chen. At sinabi sa kanyang isip, ngayon alam niyo na kung ano ang ibinigay ko kay Chen Siling. Nang makita ang tala na ito, lahat ay nagulat at tumingin kay Fang Chen. Hindi kumbinsido si Zong Qizen. Na para bang ikaw ang nagbago ng kanyang kakayahan. Kung ganyan ka talaga kagaling, paano't siya mismo ay walang ugat espiritual? Ngunit agad na napagtanto ng pamilyang Chen. Walang pagpapakita ng mga ninuno. At walang mata ang langit. Malinaw na si Fang Chen ang tumulong. Biglang naalala ni Chen Siling ang kahapon. Ang tableta sa loob ng kahon ng lunas na ibinigay ni Fang Chen. At pinayuhan siyang siguraduhing inumin ito. Iyon ba ang tableta kahapon? Bahagyang tumango si Fang Chen. Kung hindi, tutubo ba ang ugat espiritual na parang damo? Nang makumpirma na ito nga ang tableta ni Fang Chen. Namula ang mga mata ni Chen Siling sa pasasalamat. Namula ang mga mata ni Chen Siling sa pasasalamat. Bakit napakabuti mo sa akin? Isang tableta na kayang magbago ng ugat espiritual. Hindi na kailangang isipin para malaman. Ito ay tiyak na isang bagay na kayang baguhin ang tadhana. Ang halaga nito ay walang katapusan. Hindi ito mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Wala pa silang pisikal na ugnayan ni Fang Chen. Ngunit ibinigay na niya ito sa kanya. Sumulat si Fang Chen dahil mayroon na tayong ugnayan. Hindi ba't makatwirang ibigay ito sa iyo? Pero kerida lang ako. Naramdaman ang respeto ni Fang Chen para sa kanya. Mas lalong naantig si Chen Siling. Walang pag-aalinlang ang yumakap sa kanya at sinabing salamat Fang Chen. Sa buhay na ito hindi bibigyan ni Siling ang iyong kabutihan. Maging tapat sa iyo lamang. Ang isang lalaking kayang baguhin ang kanyang tadhana. Kahit anong gawin niya ay hindi sapat na kabayaran. Naramdaman ang lambot at init sa kanyang yakap. Namula si Fang Chen at hindi alam ang gagawin. Ngunit tuwang-tuwa si Chen Yukyu. Tiningnan ang pangit na mukha ng mag-amang Zong Liangping paano.
Kumbinsido na ba kayo ngayon? Pagkatapos ng isang taon kung maganda ang asal. Pag-iisipan na tulungan ang aking anak na maging isang panlabas na disipulo ng sekta ng King Yun. Pasensya na. Ang tinatawag na pagkakataon na iyan ay itago niyo na lang para sa inyong pamilyang Zhong. Dahil kay Fang Chen, ang aking anak ay direktang makakapasok na sa panloob na sekta ng King Yun. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang galit sa dibdib ni Chen Yukyu ay sa wakas ay nailabas na. Ngunit ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Zhong Liangpeng. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. At galit na tinitigan si Chen Yukyu. Paulit-ulit mong iniinsulto ang aming pamilyang Zhong. Akala mo ba'y wala akong magagawa sa iyo? Sa sandaling iyon, isang mabilis na tunog ng mga kabayo ang pumasok sa mansyon. Isang magandang anyo ang bumaba sa kabayo ito ay si Ye Qingsui. Nagmamadali siyang lumapit. At nang makitang walang bakas ng labanan sa bulwagan, nakahinga siya ng maluwag, mabutit nakarating ako sa tamang oras. Sabi ni Zhong Liangpeng, pamangkin, tamang-tama ang pagdating mo. Ang pamilyang Chen na ito ay talagang walang batas. Hindi nila inilalagay sa kanilang mga mata ang pamilya ng iyong tiyo. Ano ang City Lord na si Ijia? At ang pamilyang Zhong ay mayroon palang ganitong nakatagong relasyon. Mumisi si Zhong Qizen, hindi mo inaasahan ano. Kami ay magpinsan. Kung hindi, bakit sa tingin mo nang dumating ang guro sa lungsod ng Guizhou? Ako ang dinala niya. At hindi ang ibang mga disipulo. Natural na dahil sa aking pagkakakilanlan. Mas magiging madali ang mga bagay sa lungsod ng Guizhou. Sabi ni Ye Qingsui na bahagyang nakakunot ang noo, tiyo. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni puno ng pamilyang Chen? Bagamat bata pa siya, napakaunawain niya sa tama at mali. Hindi dahil sa isang panig lang ng kanyang tiyo. Pinili niyang pumanig kay Zhong Liangpeng, hindi pagkakaunawaan. Ang matandang iyon na si Chen Yukyu. Mas gugustuhin pang ipakasal ang anak sa isang walang kwentang basura. Bilang kerida kaysa ipakasal sa aking anak. Hindi ba't ito ay isang insulto? Pumunta ako rito para humingi ng paliwanag. Ngunit patuloy niya akong iniinsulto gamit ang basurang iyon. Basura? Nagtatakang tanong ni Ye Qingsui. Ang pamilyang Chen ay isang malaking pamilya na may ilang henerasyon ng pamana. Paano nila ipakakasal ang kanilang kaisa-isang anak bilang kerida? Tumingin siya. At nakitang nakaupo si Chen siling sa kandungan ng isang tao. Na natatakpan ang mukha nito. Hindi niya maiwasang mamula at bumulong. Sa harap ng lahat, hindi man lang nag-iingat. Tumingin siya kay Chen Yukyu. At yumukod, Tito Chen. Ano po ang masasabi ninyo? Kahit ano pa ang sabihin. Ang pamilyang Chen ay isa sa mga nangungunang pamilya sa lungsod ng Guizhou. At kamakailan lamang ay umuunlad. Ang kanilang momentum ay malakas. May pag-asa silang maging isa sa mga nangungunang pamilya. Dapat pa ring igalang ng mansyon ng prinsesa. Suminghal si Chen Yukyu, wala akong masabi. Isang pangungusap lang. Ang pagpapakasal ng aming pamilyang Chen sa aming anak ay walang kinalaman sa iba. Iyon nga rin naman. Ano ang pakialam mo kung kanino ipakakasal ng pamilyang Chen ang kanilang anak? Kahit na ipakasal pa nila ito sa isang pulubi sa kalye. Iyon ay kalayaan pa rin ang pamilyang Chen. Hindi naman pwedeng dahil hindi sila nagpakasal sa pamilyang Zhong ay insulto na iyon sa pamilyang Zhong. Tiyo, para sa ganitong bagay, espesyal kang pumunta rito para humingi ng paliwanag. Medyo dominante iyon. Marahil ay para lang ipagtanggol si Zhong Qizen. Tiningnan ni Ye Qingsui si Zhong Qizen. At nagpakita ng bahagyang pagkadiri. Kapag hindi niya maagaw ang babae ay tinatawag niya ang kanyang mga magulang. Napakakapal ng mukha. Ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain ang mukha ng kanyang tiyo. Kaya sinabi niya na may bahagyang paninisi puno ng pamilyang Chen. Ang pamilya ng aking tiyo ay isang dakilang pamilya. Ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Sa pag-aasikaso sa kasal ng inyong anak, dapat ninyong isaalang-alang ang damdamin ng pamilyang Zhong.
Kung ang taong pinakasalan ng inyong anak ay talagang masama, dapat kayong mag-iwan ng puwang para sa pamilyang Zong. Sa kaunting paninising ito, itinuturing na itong pagbibigay ng mukha sa kanyang tiyo. Pagkatapos ay titigil na ang magkabilang panig. Ito ang pinakamahusay na paraan upang malutas ito. Suminghal si Chen Yukyu. At hindi na tumutol. Narinig din niya ang ibig sabihin ni Kingsu. Kung matatapos ang bagay na ito ng ganito, okay lang na pagalitan ni Kingsu. Ngunit hindi natuwa si Fang Chen. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Chen Siling. Namumulang tumayo ang huli. At inilantad ang mukha ni Fang Chen. Mabilis siyang sumulat binibining niya. Napakasama ba na si Siling ay ikinasal sa akin? Saka lamang nakita ni Kingsu ang tunay na mukha ni Fang Chen. At hindi niya maiwasang magulat. Fang Chen, ikaw. Kinuha mo si Chen Siling bilang iyong kerida. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Alam ba ito ni Liu Roxu? Kumibot ang gilid ng bibig ni Fang Chen. Sumulat siya ang nagdesisyon. Natigilan si Kingsu at walang masabi sandali. Mapapabuntong hininga na lang siya na si Liu Roxu ay tunay na mapagbigay. Bago pa man sila opisyal na ikasal ay tinutulungan na niya si Fang Chen na kumuha ng kerida. Pagkatapos, napagtanto niyang may nasabi siyang hindi dapat. Bigla niyang naalala kaya pala ikaw ang manugang ng pamilyang Chen. Hindi na nakapagtataka. Si Fang Chen ay ang sikat na unang aninong gwardya. Hindi lang malakas. Naintindihan din niya ang esensya ng paggalaw sa puntong ito. Kahit anong gawin ni Zong Qizen ay hindi siya maabutan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait tiyo. Ang pagpapakasal ng pamilyang Chen sa kanilang anak kay Fang Chen bilang kerida ay hindi isang insulto sa inyo. Magsasabi ako ng totoo, pamangkin. Ang potensyal sa martial arts talagang mas mababa ang pinsan ko kaysa kay Fang Chen. Hindi mali ang sinabi niya ano. Nagalit si Zong Qizen at tumayo ang kanyang mga kilay. Pinsan, bulag ka ba? Saan ako mas mababa sa kanya? Ngunit tumango si Kingsu, pinsan. Hindi ako nagkakamali sa pagtingin sa mga tao. Talagang mas mababa ka kaysa kay Fang Chen. Galit na sinabi ni Zhong Liangping, bakit ka nagsasalita para sa isang tagalabas? Ikaw din ba ay tumanggap mula sa batang ito? Ng tableta na nagpapataas ng ugat espiritual. Ipinatawag niya si Kingsu para suportahan sila. Ngunit heto siya. Binaliktad ang sitwasyon. At iginiit na mas mababa ang kanyang anak kaysa kay Fang Chen. Tableta na nagpapataas ng ugat espiritual. Nagtatakang tumingin si Kingsu. Mayroon bang ganitong makalangit na tableta sa mundo? Upang ipagtanggol si Fang Chen. Ngumiti si Chen Siling at kinuha ang kagamitan sa pagsusuri, binibining niya. Tingnan mo habang ang liwanag ay tumama sa hangin. Namilog ang magagandang mata ni Kingsu sa gulat, ika-6 na antas na ugat espiritual. Bago nito, ang kaisa-isang may ika-6 na antas na ugat espiritual sa lungsod ng Guizhou ay si Liu Ruyan lamang ang pinakamataas sa buong lungsod. Ngayon ay nasuri din si Chen Siling na may ika-6 na antas na ugat espiritual. Hindi kung mayroon siyang ganitong ugat espiritual. Matagal na sanang alam ng lahat. Teka, tableta na nagpapataas ng ugat espiritual. Tumingin siya ng matalim kay Fang Chen. At dahan-dahang lumunok ng may pagnanasa sa kanyang mga mata. Umiling si Fang Chen ng walang pag-aalinlangan. Sumulat, huwag mo nang isipin. 2 lang ang mayroon. Isa ay ibinigay kay Roxu. Isa ay ibinigay kay Siling. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Kingsu. Ang isang taong kayang itaas ang 2 mababang ugat espiritual. Sa antas ng isang henyo. Kung ibibigay sa kanya, hindi ba't may pag-asa siyang maging ika-8 antas? O kahit ang maalamat na ika-9 na antas? Mabilis niyang itinago ang kanyang pagkadismaya. At tuyong umubo, nagkamali ka ng akala. Tinatanong ko lang para sa aking kaibigan. Ang kaibigang ito ay si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan nga. Nang maalala siya.
Muling nalungkot si Ikingsu para kay Liu Ruyan. Ruyan. Alam mo ba kung gaano kahangal ang desisyon na ginawa mo? Hindi na natin pag-uusapan ang mga nauna. Ang ganitong uri ng makalangit na tableta na nagbabago ng tadhana. Tiyak na may isang para kay Liu Ruyan. Ang kanyang kakayahan ay lalampas sa mga limitasyon. At magiging isang natatanging nilalang sa mundo. Ngayon ay napunta na lang ito kay Liu Ruxu. At sa matalik na kaibigan ni Liu Ruxu. Sayang at huli na ang lahat para magsisi. Nang muli siyang tumingin kay Zhong Qizen. Sabi niya nang walang masabi pinsan. Sa puntong ito pa lang. Ano ang ipanalaban mo kay Fang Chen? Hindi walang basehan ang sinabi kong mas mababa ka sa kanya. Ngunit paano tatanggapin ni Zhong Qizen? Kinuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw pinsan. Sa tingin ko'y nagdilim na ang isip mo. Saan sa mundo mayroong tableta na nagpapataas ng ugat espiritual? Malinaw na may ika-6 na antas na ugat espiritual na si Chen Siling. Hindi rin pinansin ni Zhong Liangpeng ang katotohanan at galit na sinabi King Su. Labis mong binigo si Tio. Para tulungan ang isang tagalabas. Binaliwala mo ang mukha ni Tio. Buti na lang at hindi ako umasa sa iyo. Matagal ko nang ipinaalam sa iyong ama na darating disin. Nagbago ang mukha ni Chen Yukyu. Kung si Chen Siling ang dumating wala siyang pakialam. Dahil anak lang siya ng City Lord. Hindi niya kinakatawan ang City Lord's mansion. At si Ikingsu ay palaging magalang at makatwiran. At nakikilala ang tama sa mali. Ngunit ang City Lord na si Ejai Feng ay iba. Siya ang pinuno ng isang lungsod. May kapangyarihan siyang magpasya. Kung mananatili pa sa lungsod ang pamilyang Chen. Ang mas nag-aalala sa kanya. Si Ejai Feng bilang puno ng pamilyang Ye. Tiyak na unahin niya ang interes. At hindi ang kung ano ang makatarungan o hindi. Para sa pamilyang Ye. Ang pagpapanatili ng relasyon sa pamilyang Zhong. Ang pinakamalaking interes. Maaaring isipin. Kung ano ang mangyayari kapag dumating si Ejai Feng. Hindi rin maiwasang magalit ni Ye Qingsu para sa maliit na bagay na ito. Tinawag mo pa ang aking ama. Nag-aalala rin siya para sa pamilyang Chen. At mas lalo na para kay Fang Chen. Ang pagkakakilanlan ng unang aninong gwardya ay mahalaga sa kanyang mga mata. Ngunit para sa kanyang ama na pinuno ng lungsod, hindi naman siguro, galit na sinabi ni Zhong Liangpeng. Kung marunong ka lang umintindi, kailangan ko pa bang tawagin ang iyong ama? Mamaya bukod sa pamilyang Chen. Kailangan ka ring turuan ng iyong ama kung paano kumilos. Ganyang kalaki na hindi man lang marunong umintindi. Isang serye ng mabilis na mga yabag ng kabayo ang narinig. Si Jai Feng. Sa ilalim ng proteksyon ng kapitan ng mga gwardya at ilang gwardya, ay galit na pumasok sa bahay ng Chen. Paano maglalakas loob si Chen Yukyu na magpabaya? Agad siyang lumapit para salubungin. Si Chen Yukyu ay bumabati sa City Lord. Tiningnan siya ni Ye Jai Feng. Nakatayo sa gitna ng bulwagan na nakapamulsa sa likod. Nagbibigay ng matinding pressure. Hindi ko kayang tanggapin ang iyong paggalang puno ng pamilyang Chen. Napuno ng kapaitan ang bibig ni Chen Yukyu. At mabilis na sinabi City Lord. Pakiusap pakinggan niyo muna ang aking ulat sa buong pangyayari. Ngunit hindi man lang nakinig si Ejai Feng. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at suminghal, alam ko na. Hindi mo na kailangang ulitin pa. Hayagang sinusuportahan niya ang pamilyang Zhong. Hindi na nakatiis si Ikingsu at sinabi ama. Ang mga bagay ay hindi tulad ng sinabi ni Tio. Sa katunayan hindi lang matanggap ng pinsan ko ang pagkatalo. Huwag kang makialam dito. Baka mapahiya pa ang ating City Lord's mansion. Malakas na suminghal si Ejai Feng. At sumigaw, manahimik ka. Tumabi ka lang dyan, tahimik siyang nagbuntong hininga. Alam na alam niya kung anong klaseng tao ang mga Zhong. Isang pamilyang dominante sa lungsod ng Biliu. Napakasama ng kanilang reputasyon. Ngunit ang kanyang anak ay bata pa rin. Bilang isang malaking pamilya,
Ang mahalaga ay hindi ang katarungan, kundi ang pangunahing interes ng pamilya. Kaya kahit alam niyang may hinaing ang pamilyang Chen, kailangan niyang suportahan ang pamilyang Zhong. Ininsulto ni Chen Yukyu ang pamilyang Zhong. Dapat may pananagutan sa bagay na ito. Mayabang at hindi makatwiran si Ye Jiafeng. At sinabing bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, umalis ang pamilyang Chen sa lungsod ng Guizhou. Pangalawa, ipakasal ang iyong anak na si Chen Siling sa pamilyang Zhong. Pumili ng isa. At tapos na ang usapang ito. Kung hindi, dapat alam mo ang mga pamamaraan ng City Lord's Mansion. Napakapangit ng mukha ni Chen Yukyu sa mga pamamaraan ng City Lord's Mansion. Madali lang wasakin ang pamilyang Chen. Namutla rin si Liu Qinmin. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Ang kanilang pamilyang Chen ay sinuwerte na sa wakas. Nakaakit sa isang 3 bituing kaluluwang guro. Ang pagputol sa ganitong kalaking pagkakataon ay isang panaginip lang tungkol naman sa pag-alis sa lungsod ng Guizhou. Hanggat may suporta sila mula sa isang 3 bituing kaluluwang guro, ang katayuan ng pamilyang Chen sa hinaharap ay hindi kayang hawakan ng isang maliit na lungsod ng Guizhou. Kung hindi sila aalis ngayon, aalis din sila sa hinaharap. Kaya halos hindi na siya nag-isip. Agad na sinabi ni Chen Yukyu, "Salamat, City Lord. Sa pagtupad sa aming hiling, ang aming pamilyang Chen ay aalis sa lungsod ng Guizhou ngayong gabi. Tungkol naman sa pagpapakasal ng aking anak sa pamilyang Zhong, patawarin ninyo ako sa aking sasabihin. Hindi sila karapat-dapat. Ang aking anak sa buong buhay niya ay kay Fang Chen lamang magpapakasal. Kahit bilang kerida, hindi niya nanaisin maging pangunahing asawa ng pamilyang Zhong. Ang ganitong matapang at tiyak na saloobin ay ikinagalit ng mag-amang Zhong. Ang City Lord ay narito upang mahigpit na supilin ang pamilyang Chen. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pamilyang Chen ay hindi ko alam kung bakit naging napakatigas ng kanilang buto. Mas gugustuhin pang lumipat ang buong pamilya kaysa sumuko. Naglagay din ito kay Ye Jiafeng sa isang mahirap na sitwasyon. Ang dalawang pamilya ng alkemista sa lungsod ng Guizhou. Umalis na ang pamilyang Qin. Kung aalis din ang pamilyang Chen, sino ang magbibigay ng mga tableta sa hinaharap? Ngunit ang hilingin sa kanya na pigilan sila ay isang malaking kahihiyan. Sa sandaling iyon, kumuha si Fang Chen ng isang piraso ng papel. Ito ay para aliwin si Chen Yukyu. Mas mabuti na ring lumipat sa isang mas malaking lungsod. Masyadong maliit ang lungsod ng Guizhou. Dahil may ugnayan na ang pamilyang Chen sa kanya, natural na magbibigay siya ng mas maraming tulong sa hinaharap. Ibibigay niya sa pamilyang Chen ang lahat ng uri ng mataas na antas na tableta para ibenta. At ang pangangailangan para sa mataas na antas na tableta sa lungsod ng Guizhou ay malinaw na mas mababa kaysa sa malalaking lungsod. Si Ye Jiafeng na nasa mahirap na sitwasyon ay nakakita ng isang taong lumitaw. Agad niyang ibinaling ang kanyang sisi dito. Malakas na suminghal siya, iyon si Fang Chen. Ang siyang nagsimula ng gulo. Halikayo, dakpin siya at imbestigahan ng maigi. Bakit siya nanggugulo sa gitna? At sinisira ang kasal ng dalawang malaking pamilya. Hanggat madarakip si Fang Chen, parehong mapapawi ang galit ng pamilyang Zhong. At hindi nagagawa ng padalos-dalos na desisyon ang pamilyang Chen. Isang solusyon para sa dalawang problema. Ang kapitan ng mga gwardya sa kanyang tabi. Agad na bumunot ng kanyang itim na bakal na espada. At lumakad patungo kay Fang Chen. Hindi man lang siya tiningnan ng maigi. Hinawakan niya ang balikat nito, "Bata, lumuhod ka at sumuko." Si Fang Chen ay hindi na ang dating mahina. Ang ikatlong antas ay sapat na para baliwalain niya ang kapangyarihan. Umiling ang kanyang katawan. Gamit lamang ang panlabas na espiritual na kapangyarihan. Itinulak niya ang kapitan ng mga gwardya. Paatras sa kalanggalit na tiningnan siya ng kapitan ng mga gwardya. Matapang na bata, naglakas loob kang lumaban. Nang makita ang mukha ni Fang Chen, bigla siyang nanlaki ng mata. Mula pa noong pumasok siya,
Naramdaman niyang pamilyar si Fang Chen. Nang tingnan niya ng maigi, bigla niyang naalala kung sino siya. Hindi ba't siya ang noong araw na iyon? Sa pamamagitan ng pagpatay sa isang miyembro ng palasyo ng Xifu. Dumating sa espiritual na lawa ng City Lord's Mansion. Ang may-ari ng ikasyam na antas na ugat espiritual na nag-ensayo ng 1 oras. Paulit-ulit na hinanap ni Liu Qingxian sa lungsod. Bago umalis ay espesyal niyang ipinagbilin sa City Lord. Nabantayan ng maigi ang kilos ng may-ari ng ikasyam na antas na ugat espiritual na ito. Kapag nahanap ay bibigyan ng malaking merito ang pamilyang Ye. Dahil dito, inutusan ng City Lord ang lahat ng mga sundalo sa lungsod na maghanap. Ngunit ito ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. At hindi nila ito mahanap. Hindi niya kailanman inakala na ang may-ari ng ikasyam na antas na ugat espiritual na ito ay nasa kanyang harapan. Nang makitang nakatayo lang doon ang kapitan ng mga gwardya. Sumimangot si Yi Jiafeng. Bakit natakot ka ba? Hindi mo na kayang humuli ng isang tao. Lubos pa ring nagulat ang kapitan ng mga gwardya. At hindi pa rin makabawi. Nagalit si Yi Jiafeng. At lumapit na parang kulog. Itinulak niya ang kapitan ng mga gwardya. Walang kwentang basura. Personal niyang sinunggaban si Fang Chen. Saka lang nakabawi ang kapitan ng mga gwardya. Nang makita ang bastos na kilos ni Yi Jiafeng. Natakot siya at nawalan ng kaluluwa. Ito ang ikasyam na antas na ugat espiritual na hinahanap ni Liu Qingxian. Kung masugatan man lang ng isang buhok, hindi patatawarin ni Liu Qingxian si Yi Jiafeng. At hindi rin patatawarin ang pamilyang Ye. Mabilis niyang niyakap ang braso ni Yi Jiafeng. At pinigilan siya halos sumigaw City Lord Huag. Nang sasabihin na niya sana ito. Sa kanya lang napagtanto na ang pagkakakilanlan ng ikasyam na antas na ugat espiritual ay isang malaking sikreto. At hindi dapat ibunyag. Nag-aapoy sa galit si Yi Jiafeng. Binalingan niya ito at sinampal. At galit na sinabi, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Kumain ka ba ng maling gamot? Dumugo ang gilid ng bibig ng kapitan ng mga gwardya. Naramdaman ang matinding sakit. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo sa harap niya at bumulong City Lord. Siya ang binatang nakakuha ng gantimpala mula sa palasyo ng Xifu noong araw na iyon. Kumunot ang noo ni Yi Jiafeng. Anong gantimpala mula sa palasyo ng Xifu teka? Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At nagulat na sinabi, ibig mong sabihin siya ang ikasyam na. Napagtanto rin niyang muntik nang ibunyag ang sikreto. Mabilis niyang tinikom ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang boses. At may panginginig sa kanyang boses na sinabi, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali ng tao? Sabi ng kapitan ng mga gwardya, kung nagkamali ako City Lord. Dukutin ninyo ang aking mga mata. Siya talaga iyon. Tuwang-tuwa si Yi Jiafeng. Ito ang taong hinahanap ni Liu Qingxian. Bago umalis, ipinagbilin niya kay Yi Jiafeng na siguraduhing mahanap ang ikasyam na antas na ugat espiritual. Kung mahanap, bibigyan ang pamilyang Ye ng isang pwesto para sa panloob na disipulo ng sekta ng Qingyun. Nang muli siyang tumingin kay Fang Chen, wala na ang dating mabangis na hitsura. Kuskus niya ang kanyang malalaking magaspang na kamay. At mumitigi noong Fang, isang tunay na talento. Matagal ko na pong hinahangaan ang City Lord. Ngayon na nakita ko na kayo, totoo ang hindi kayo basta-basta. Biglang tumahimik ang bulwagan. Nanlaki ang mga mata ng kapitan ng mga gwardya. Palagi niyang iniisip na ang pagsipsip ay ang kanyang kalakasan. Ngunit nang makita ang pag-arte ng City Lord na parang nagpapalit ng mukha, sa kanya lang nalaman na walang katapusan ang pag-aaral. Masyado pa siyang bata. Nanlaki rin ang magagandang mata ni Qingsu. At puno ng pagtataka. Nakikita ang kanyang ama na karaniwang mayabang at seryoso. Biglang nambola ng tao. Hindi niya maiwasang bumulong, hindi kita kilala. Ang mag-amang Zhong Liangping at Zhong Qizhen. Ang mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha ay biglang natigilan. Nakatitig sila sa biglang pagbabago ng eksena.
Nagkatinginan sina Chen Yukyu at Liu Qinmin. At nakaramdam din ng kakatwa. Bakit biglang nagbago ang ugali ng City Lord? Biglang nagbago ang ugali ng City Lord. Huwag nang banggitin ang mga tagalabas. Maging si Fang Chen na sangkot, ay hindi maiwasang hawakan ang kanyang ilong. May diferensya ba sa isip ang City Lord? City Lord, ano po ito? Hindi man lang nahiya si Ye Jiafeng. Yumukod at sinabi lahat ng iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Dahil ikaw ang nag-asawa sa anak ng pamilyang Chen bilang kerida. Wala nang problema. Sabi niya habang kinakapa ang kanyang dibdib. Hirap siyang makahanap ng isang jade pendant na dala niya. At ipinasok ito sa kamay ni Chen Siling. At napakabait na sinabi Siling. Nagmamadali ang iyong tito nang dumating. Wala akong magandang maibibigay. Ang jade pendant na ito ay magsisilbing regalo mula sa iyong tito. Nanlaki ang bibig ni Kingsu. Iyon ay hindi ordinaryong jade pendant. Ito ay ang simbolo ng pagkakakilanlan ng City Lord. Ang utos ng Jade. Ang mga ordinaryong tao o sundalo kapag nakita ang utos na ito ay parang nakita na rin. Ang City Lord minsan gusto niya itong hawakan. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang ama. Ngayon ay direkta niya itong ibinigay kay Chen Siling. Nakilala rin ni Chen Siling kung ano ang Jade Pendant. At natakot na tumanggi City Lord. Hindi ito matatanggap ng inyong abang lingkod. Paano ko ito matatanggap? Sumimangot si Ye Jiafeng at hindi natuwa. Ang iyong ama at ako ay parang magkapatid. Ikaw ay parang kalahating anak ko na rin. Ano ang hindi mo matatanggap? Kung sinabi kong kunin mo. Sabi niya at sa pilitang ipinasok ito sa kanyang palad. Natigilan si Chen Yuku, sino ang parang magkapatid sa iyo? Wala tayong gaanong ugnayan, hindi ba? Ngunit dahil nasa panig niya ang City Lord, tiniis niya na lang ito. Siling, kunin mo na. Huwag mong ilalabas. At lalong huwag mong iwawala. Saka lang tinanggap ni Chen Siling ng may pag-aatubili. Salamat po, City Lord. Anong City Lord pa ang tinatawag mo? Tawagin mo akong ninong. Mula ngayon ay ampunin na kita bilang aking inaana. Sinamantala ni Ye Jiafeng ang pagkakataon. At sinabing sa hinaharap sinumang mang-aapi sa iyo at sa pamilyang Chen ay kalaban na rin ang aking pamilyang Ye. Nininong inirapan ni Chen Yukyu ang kanyang mga mata. Ang galing mong manamantala. Si Fang Chen ay isang 3 bituing kaluluwang guro. Ang kaunting ugnayan sa kanya ay tiyak na magdudulot ng kasaganaan sa hinaharap. Isinasaalang-alang na hindi pa ganap na lumalago si Fang Chen. Mabuti na ring magkaroon ng isang malakas na kaalyado. Kaya sinabi niya Siling, inampun ka ng City Lord bilang kanyang inaanak, bakit hindi ka pa magpasalamat? Gulat na lumuhod si Chen Siling. Nakita ni Siling ang ninong tuwang-tuwa si Ye Jiafeng. Itinayo niya ito at sinabi, mabuti. Mula ngayon ay iisang pamilya na tayo. Nakikita ang labis na pagmamahal ni Ye Jiafeng kay Chen Siling. Biglang naramdaman ni Ye Qingsu na siya ang tagalabas. Bigla niyang naramdaman na wala na siyang tahanan. Bakit ganito? Kahit anong isip niya ay hindi niya maintindihan. Kahit na natuklasan ng kanyang ama ang pinakamalaking sikreto ni Fang Chen. Ang unang aninong gwardya. Hindi naman siguro sapat iyon para ibigay ang utos ng Jade at ampunin pa siya. Ibig sabihin ba nito? Ang pagiging unang aninong gwardya ay isa lamang sa mga sikreto ni Fang Chen. Mayroon pa siyang mga sikretong hindi ko alam. Hindi niya maiwasang tumingin kay Fang Chen. At bumulong, Fang Chen. May itinatago ka ba sa akin? Natakot si Ye Jiafeng at Chen Yukyu. Bulong ni Ye Jiafeng. Maaari bang ibunyag ang pagkakakilanlan ng ika-9 na antas na ugat espiritual? Wala ring masabi si Chen Yukyu. Maaari bang ibunyag ang pagkakakilanlan ng 3 bituing kaluluwang guro? Sabay silang tumingin ng masama kay Ye Qingsu. Natakot siya at tumahimik, hindi na nagtanong pa.
Nakikitang masaya at nagkakasundo sina Ye Jiafeng at ang pamilyang Chen. Naging iisang pamilya pa sila. Hindi makapaniwala si Zhong Liangping kapatid na Ye. Bakit mo rin tinutulungan ang mga tagalabas? Saka lang napansin ni Ye Jiafeng na naroroon pa rin ang mga tagapamilyang Zhong. Kaya inis niyang iwinagayway ang kanyang kamay, hindi mo ba narinig? Ang pamilyang Chen at ang aking pamilyang Ye ay iisang pamilya na. Kung wala kayong gagawin, bumalik na kayo sa lungsod ng Biliw. Huwag na kayong manggulo sa bahay ng Chen. At guluhin ang kanilang kapayapaan. Galit na galit si Zhong Liangping at sinabi, anong ibig mong sabihin? Ininsulto kami ng pamilyang Chen. At sinasabi mong kami ang nanggugulo. Itinuturing mo pa ba kaming kamag-anak? Tiningnan ni Ye Jiafeng si Fang Chen. At pagkatapos ay si Zhong Qizhen. Ang isa ay may ika-9 na antas na ugat espiritual. Ang isa ay may ika-4 na antas lamang na ugat espiritual. At ang kanilang hidwaan ay halos hindi na malulutas. Kung ganoon, paano pa pipiliin? Kailangan pa bang sabihin? Ano naman kung hindi na tayo kamag-anak? Hindi nag-atubili si Ye Jiafeng at sinabi mula ngayon. Ang pamilyang Ye at ang inyong pamilyang Zhong ay wala ng ugnayan. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Ngunit huwag kayong gagawa ng gulo sa aking lungsod ng Guizhou. Kung hindi ay hindi kayo makakaalis ng maayos na mag-ama. Ikinagalit nito si Zhong Qizhen, sige. Lahat kayo ay itinuturing si Fang Chen na parang kayamanan. Bukas. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawing parang asong talunan. At hindi man lang makapasok sa sekta ng Qingyun. Umungal siya. At galit na umalis. Nagangalit din ang mga ngipin ni Zhong Liangping. Ye Jiafeng. Titingnan ko kung ang pinapaboran mong si Fang Chen ay mapapahiya bukas. Kumunot ang noo ni Ye Jiafeng. Sa kakayahan ng ika-9 na antas na ugat espiritual. Ang pagpasok sa Tianji Pavilion ay higit pa sa sapat. Ang pagpasok sa sekta ng Qingyun ay tiyak na walang problema. Ang problema ay tila hindi marunong kumilatis si elderly King Feng. At pinahintulutan pa ang matandang disipulo na si Zhong Qizhen na subukan si Fang Chen. Ang isa ay matagal nang sinanay sa sekta ng Qingyun. Ang isa ay nagsisimula pa lang magpakita ng galing. Ang resulta ng laban ay malinaw na. Sabi niya, Ginoong Fang, kailangan mo ba ng tulong ko? Kung kinakailangan, personal siyang pupunta sa sekta ng Qingyun. Upang ipaalam ang balita tungkol sa ika-9 na antas na ugat espiritual. At personal na iulat ito kay Liu Qingxian. Ngunit ang pagpunta at pagbalik ay aabutin ng mahabang panahon. Salamat po sa inyong kabutihan, City Lord. Ngunit gusto kong subukan ito ng mag-isa. Matapos makabisado ang unang antas ng roaming Dragon Palm. Puno siya ng kumpiyansa. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Sa daan pa uwi kasama ang kanyang ama. Napansin ni Ye Qingsui na palagi siyang nagbubuntong hininga. Nagtatakang nagtanong si Ye Qingsui, ama, may bumabagabag ba sa iyo? Dahil ba sa pamilyang Zhong? Tiningnan siya ni Ye Jiafeng. At muling nagbuntong hininga ng malalim para sa iyo at sa akin. Naguguluhan si Ye Qingsui. Mula pagkabata ay malaya na siya. Ang kanyang pagganap ay hindi man pinakamagaling. Ngunit may tuturing na mahusay. Saan pa kailangan mag-alala ng kanyang ama? Ano ang problema sa anak mo? Si Ye. Pinigilan ni Jiafeng ang kanyang kabayo. At tinitigan ang mukha at katawan ni Ye Qingsui. Mas lalo siyang napabuntong hininga, hindi ka naman mas masama kaysa kay Chen Siling. May ganda ka. May katawan ka. May katayuan ka. Ang iyong pag-ugali at pananalita ay hindi mas mababa kaysa kay Chen Siling. Ngunit ang kerida ni Fang Chen ay si Chen Siling at hindi ikaw. Sana ikaw na lang. Bagamat inampun niya si Chen Siling bilang kanyang inaanak. Ngunit iyon ay hindi maihahambing sa pagiging tunay na biyenan. Ang dating may ika-8 antas na ugat espiritual ng lungsod ng Biliw. Si Chen Zhengdao ay naging pangalawang puno pa ng Tianji Pavilion.
Ang nagawa ni Fang Chen na may ikasyam na antas na ugat espiritual. Paano ito magiging mas mababa kaysa sa kanya? Ito ay isang pagkakataon para umakyat sa langit. Sayang at walang ganitong swerte ang kanyang anak. Nahihiyang sumigaw si Ikingsu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ako magpapakasal kay Fang Chen bilang kerida? Hindi pa natin pinag-uusapan na may paghangalang siya kay Fang Chen. At walang romantikong damdamin. Kahit mayroon ay kailangan pa rin itong pag-isipang mabuti. Dahil ang pagiging kerida ng isang tao ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob. Nang makita ito, tiningnan ni Ye Jiafeng ang paligid at walang tao. Kaya ibinulong niya sa kanya ang katotohanan. Si Fang Chen ang ikasyam na antas na ugat espiritual na hinahanap ni Binibining Liu Qingxian. Na matagal nang hinahanap. Ano si Ye? Nahulog halos siksu mula sa likod ng kabayo sa gulat. Nagulat na sinabi Itay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano magiging si Fang Chen ang ikasyam na antas na ugat espiritual? Iyon ang hinahanap ng Tianji Pavilion. Isang henyo na hindi lumalabas sa loob ng 100 taon. Ang dating si Lu Zeng ay nagdulot na ng malaking gulo. Hindi na dapat maulit ang ganitong katatawanan. Siguradong sigurado si Ye Jiafeng. Kung hindi sa tingin mo ba ay nababaliw na ang pamilyang Chen? Na handang isuko ang kanilang daang taong pundasyon sa lungsod ng Guizhou. Para lang ipakasal ang kanilang anak sa kanya bilang kerida bilang ama. Nababaliw din ba ako na isinuko ang aking dangal para suyuin si Fang Chen? At ampunin pa si Chen Siling bilang inaana. Ang lahat ng mga palaisipan ay biglang nalutas. Huminga siya ng malalim. At bumagyo ang kanyang puso. Ang makapag-asawa ng ganitong tao ay isang malaking karangalan para sa pamilyang Chen. Naalala niya si Liu Ruyan. At napabuntong hininga ng malalim Liu Ruyan. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Ibinigay pa niya ang asawa niyang may ikasyam na antas na ugat espiritual sa kanyang kapatid. Kung malalaman niya ang katotohanan, magpapakamatay siguro siya sa pagsisisi. At sa kanya lang naalala naku. Muntik ko nang makalimutan. Nag-schedule si Liu Ruyan ng pagkikita sa unang aninong gwardya at kay Fang Chen. Sabi niya at pinihit ang kabayo patungo sa bahay ng mga Liu. Kumunot ang noo ni Ye Jiafeng mag-ingat ka. Pareho silang maipagmamalaki ng lungsod ng Guizhou. Huwag mong hayaang mag-away sila. Ang pagkawala ng sinuman sa kanila ay isang kawalan para sa lungsod ng Guizhou. Kumibot ang gilid ng bibig ni Ikingsu. Isinasaalang-alang na malapit nang umalis si Fang Chen sa lungsod ng Guizhou. Hindi na kailangan pang magtago. Kaya sinabi niya nang hindi lumilingon. Si Fang Chen ang unang aninong gwardya. Natigilan si Ye Jiafeng. Ang sikat na unang aninong gwardya ay si Fang Chen mismo. Ngunit nang pag-isipan niya, iyon pala ang normal. Kung hindi, paano biglang lilitaw ang ganitong kalakas na tao? Sa bahay ng mga Liu pagbalik ni Fang Chen, nakita niyang hinahanap siya ni Liu Ruxui kung saan-saan. Saan ka nagpunta? Kanina ka pa hinahanap ng kapatid ko. Nagtaka si Fang Chen, hinahanap ako. Sabi ni Liu Ruxu. At pinasama pa niya ako. Mukhang nagmamadali siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Asa ka lang naalala ni Fang Chen. Kaninang umaga sa isla ng Shenglong. Hiniling ni Ruyan sa kanyang sarili bilang unang aninong gwardya. Na pumunta sa likod bahay ng mga Liu. Ang oras ay. Ngayon sabi niya ay para patunayan sa isang taong kinaiinisan niya. Ngayon na nagmamadali siyang. Hanapin ako, lumabas ang mga ugat sa noo ni Fang Chen. Saan ko ba nasaktan ang babaeng ito? Sa mga nakaraang taon hindi ba't siya ang umiiwas sa akin? Hindi ko nga siya kinaiinisan. Ngunit siya pa ang unang nainis sa akin. Kakatwa. Nagmadali si Liu Ruxu. Huwag ka nang magtanong. Magpalit ka muna ng mas magandang damit at pumunta ka na. Tumango si Fang Chen. Bumalik sa kanyang silid at nagpalit ng damit. At isinuot ang maskara ng unang aninong gwardya.
At tahimik na naunang pumunta. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Liu Ruyan na magyabang. At magpakitang gilas. Si Liu Roxu na matagal nang naghihintay ay hindi nakita si Fang Chen. Kaya napapadyak na lang siya. At mag-isang pumunta sa likod bahay ng mga Liu sa tabi ng lawa. Sa ilalim ng puno ng willow. Pinigilan siya nang dumating na si King Suruyan. Huwag ka nang manggulo kung hindi. Tiningnan siya ni Liu Ruyan nang may kakaibang tingin. Kung hindi ano? Kung hindi ay mapapahiya si Fang Chen, di ba? Napansin kong nagsisimula ka ng mag-alala para kay Fang Chen. Hindi kaya tulad ng kapatid ko ay nagkakagusto ka na rin sa kanya. Hindi malaman ni King Su kung matatawa o maiyak. Hindi para hindi ka mapahiya. Dahil ang unang aninong gwardya ay si Fang Chen. Sayang at huli na ang lahat. Dumating na si Fang Chen bilang unang aninong gwardya. Nang makita siya, hindi maiwasang kabahan ni Liu Ruyan. Dumating ka na. Tumango si Fang Chen. At tumayo sa gilid na parang walang nangyari. Di nagtagal ay hingal na tumakbo si Liu Roxu. At humingi ng paumanhin kapatid. Hindi pa bumabalik si Fang Chen. Iyon lang ang maidadahilan niya para kay Fang Chen. Labis na nadismaya si Liu Ruyan. Sa harap lamang ni Fang Chen. Maaari niyang ipakita ang kanyang relasyon sa unang aninong gwardya. Para mailabas ang kanyang sama ng loob. Ha kapatid? Sino po itong Ginoo? Si Liu Roxu. Ay tumingin sa unang aninong gwardya na may kakaibang maskara. At nagtatakang nagtanong. Muling sumigla si Liu Ruyan. Okay lang kahit wala si Fang Chen. Ipapaabot na lang niya ito kay Liu Roxu. Lumapit si Liu Ruyan sa tabi ng unang aninong gwardya. At hinawakan ang kanyang braso. At buong pagmamahal na sumandal sa kanyang balikat. Kapatid, ipapakilala ko sa iyo. Siya ang unang aninong gwardya. Ang aming relasyon nakikita mo na. Nagulat si Liu Roxu. At hindi maiwasang mamangha. Siya ang sikat na unang aninong gwardya. Ang sikat na unang aninong gwardya. Nagpakita siya ng taos pusong paghanga kapatid, napakaswerte mo. Na nakatagpo ng ganito kahusay na henyo. Ganyan.